Hallelujah, praise Jesus. We love you. We thank you, Lord God. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa Word of God. Through the Holy Spirit, maunawa namin ito. Masagawa namin ito, ma-share namin ito sa iba. Transform us. Thank you sa anointing, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, Ikaw po ang magtuturo sa bawat isa. Ikaw ang kikilos. Ikaw ang magbabago. Thank you, God. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Ito yung topic natin ngayon, no? Embracing the calling. Mabilis lang to mga kapatid. Huwag po tayo matutulog, huwag tayong iidlip. Okay? Mabilis na po talaga to, no? Ayun. So, have you already discovered your calling? Tanungin po natin sa sarili natin, na-discover ko na ba yung calling ko? Yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. Ano yung dapat kong gawin sa karya ng Diyos? Kung na-discover mo na kapatid, okay, praise the Lord. Kung hindi pa na-discover, praise the Lord pa rin. Kasi madidiscover mo yan. Ang Panginoon sasabihin sa iyan kapatid. Okay? Yung ilan sa inyo naman, confused. Ang dami kasing ginagawa sa ministry, ang dami ginagawa sa church. Lord, hindi ko alam ano talaga yung pinaka-calling ko. Okay, confused. Which one? Okay? Lord, nandito ba ako tinawag sa pagiging pastor? Lord, tinawag ba ako sa pagiging um, evangelist, Lord? Lord, sa music team ba ako, Lord? O sa dance ministry, Lord? Pwede naman siguro pagsabay, no? Habang kumakanta ko, sumasayaw ka, no? Okay. So, may ilan po sa atin ako confused eh. Yung ilan sa atin natatakot. Okay. Di alam. So, ang Panginoon, tapat. Okay. Bibigyan niya sa atin yan very clearly. Alright. So, are you embracing your calling? Sa mga ilan sa atin dito na nalaman na, ginagawa na, are we truly embracing our calling? When we say embrace, niyayakap mo, ginagrasp mo, okay? Sinisis mo siya. Yakap na yakap. Ganun yung pag-embrace po. Parang sa cellphone lang. Pag nagkaroon ng cellphone, lalo na pagmamahalin cellphone mo, no? Talagang ine-embrace mo yan. Minsan, madalas, lalagyan mo ng screen protector, lalagyan mo ng, ano ba nilalagay yung jelly case, no? So, kung saan pumunta, di ba ganun tayo pa nag-embrace tayo ng mga bagay-bagay eh. Dahil nga mahalaga yun, importante yun. So, ganun din sa calling natin. Ine-embrace po ba natin ang ating mga calling, gifts, o ano man yung binigay ng Panginoon na gawain sa atin. So, ito yung pag-uusapan natin mga kapatid. No? Hindi po to, ito po ay magiging encouragements, kalakasan sa bawat isa na nandito. Hallelujah! So, may kwento sa Bible. Dito tayo kukuha ng mga principles. Kilala po niyo si Abraham, no? Magba-Bible reading ulit tayo, mga kapatid. So, sa Genesis chapter 12, verses 1 through 9. Ayan. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham. Abraham pa pangalan niya nun, okay? Pero si Abraham po ito. Lisanin mo ang iyong bayan. Okay? Naipag-usap ang Diyos kay Abraham. Pangalan niya dati ay Abraham pa. Sinabi ng Panginoon, lisanin mo, umalis ka dyan sa iyong bayan. Alisan mo ang iyong tahanan, tahanan ng iyong ama, at ng mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, paparamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham, sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Ilan yun? 75. 75 years old. Okay? At sumama sa kanya si Lot. Si Lot ay kamag-anak niya. Alam ko si Lot pamangkin niya eh. Yan. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai. Sarai. So naging Sara yan. At si Lot, ayun, si Lot nga pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Yung Haran, lugar po ito. Andun yung mga kamag-anak niya. Siguro compound to ng napakalaki, mga kamag-anak ni Abraham. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Noon naroon pa ang mga Kananeo.
Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai, lugar din po ito. Yung Bethel at yung Ai ay lugar din. Nasa silangan po sila. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawaing timog ng Kanaan. Hallelujah! Mahaba-haba, no? Pero masarap po magbasa ng Biblia, mga kapatid. So, ito po yung pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, no? Dito tayo kukuha ng principles patungkol sa kwento ni Abraham. Siya po ay kinausap ni Lord, tinawag at may inutos ang Panginoon sa kanya. So, this is how we are going to embrace our calling. And in the Bible, calling often refers to God's summoning or choosing of individuals for a specific purpose or role in His divine plan. Sa Bible po, abig sabihin ng calling, pag nababasa natin yan, okay, ito po ay yung Diyos, may mga pinipiling mga tao, may mga tinatawag, okay, kinakausap niya at bibigyan niya ng mga specific, special purpose or role na gagawin. Kagaya ni Abraham, binigyan siya ng Panginoon ng special purpose, special role sa mundo. So in the Bible, okay, ito example. God's calling on Abraham was to be the father of Israel. Tinawag ng Panginoon, okay, kinausap ng Panginoon si Abraham para maging ama ng Israel. Then, God's calling on Moses was to deliver Israel from Egypt. Another example po, si Moses po ay tinawag ng Panginoon, kinausap, na-encounter niya ang Panginoon dun sa Acts chapter 2 at, no, not Acts, Exodus chapter 2, dun sa may burning bush, dun tinawag, dun binigay ng Panginoon yung magiging calling ni Moses. Okay? Then pangatlo dito, example, God's calling on Apostle Paul was to be the apostle of the Gentiles. Okay? So pansin natin dito, no? Iisa lamang po ang Diyos na tumawag sa kanila. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, at ang Diyos ni Paul ay iisa lamang po. Pero binigyan po sila ng iba-ibang mga task, specific role na gagawin nila. Si Abraham po, naging ama ng Israel. Okay? Si Moses, ginamit ng Panginoon, i-deliver ang Israel sa Egypt. At si Apostle Paul ay maging apostle ng mga Gentiles. Apostle po natin siya, mga kapatid. Alright? So, calling is often seen as spiritual vocation or mission. Yung Diyos na tumawag sa kanila ay Diyos din natin ngayon, mga kapatid. Sino po naniniwala dito na ang Diyos na tumawag kay Abraham, ang Diyos na tumawag kay Moses, ay ang Diyos natin ngayon na siyang tumatawag sa atin. Siyang tumawag sa atin at binigyan tayo ng specific special purpose. Okay? So in the New Testament, Jesus called His disciples to follow Him. Alright? Many prophets and leaders in the Old Testament receive a divine calling to serve God's purpose. So, may kita natin sa Bible. Kung daming example niya, hindi ko na kasi nilagay lahat ng example eh. Pero maraming example sa Bible. Sa Old Testament pa lang, grabe. May kita niyo doon na ang Panginoon, pag may gagawin siya sa mundo, generations by generations, meron siyang mga kinakausap. Meron siyang mga pinipiling mga tao para magawa niya yung gusto niyang gawin sa bawat generations. Kung babasahin yung Hebrews chapter 11, andun yung tinatawag na faith champions. Basahin niyo yung Hebrews 11. So, generations to generations and generations, may mga tinatawag ang Panginoon. Hanggang ngayon po sa generations natin ngayon, may mga tinatawag ang Panginoon. Hallelujah. So, God is calling you for special purpose here on earth, kapatid. Ang Diyos na tumawag kay Abraham ay ang Diyos na tumatawag sa atin ngayon. Meron tayong special purpose sa mundo. Okay? Meron nga nagsabi, no? Ang pinaka lungkot pag nawala ka sa mundo ay hindi yung hindi ka mayaman, hindi mo nadala yung kayamanan mo sa langit o saan man. Ang pinaka nakakalungkot, pinaka regretful dyan is yung
nawala tayo sa mundo pero hindi natin nalaman at hindi natin nagawa yung special purpose natin dito. At ang nagbibigay po niya ng Diyos, especially po tayong mga Christians, mga naligtas, the moment na iniligtas tayo ng Panginoon, the moment na na-receive natin ang Holy Spirit, binigay ng Panginoon ang special purpose natin sa mundo. Tinawag tayo ng Panginoon maging part ng kanyang kingdom, mga kapatid. Meron dapat tayong ginagawa sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, merong mga ministry training, meron pong sa mga church natin, okay, para po ma-develop yung ating mga callings, yung mga ministry na binigay ng Panginoon. Okay? So, pero ayun nga, nag-struggle tayo, no? Lord, hindi ko alam yung calling ko eh. Okay? Marami pong mga tao sa church, no? Wala pang ministry, walang ginagawa, church attendee lang. Okay? Pwede kasing hindi sila aware na may calling pala sila. Hindi sila nakakausap. Okay? Yung iba naman, alam na may calling sila pero lahat ginagawa. Okay? Lahat ng ministry ginagawa. Okay. Kahit hindi naman kanya, gagawin pa rin niya. Wala masama doon pero meron pong disadvantage doon. Alright? So yung iba naman, alam na yung calling, 100% very clear, sinabi na ng Panginoon calling pero hindi ginagawa. Alright? Possible dahil nagbago yung lifestyle. Okay, napaka on fire nung estudyante, pero nung naging young pro na, nakapagtrabaho, nawala sa Panginoon. Okay? O kaya na busy na, hindi na magawa yung calling niya. So may mga problems pero ang Panginoon, no, praise the Lord kasi tutulungan niya tayo. Pero ito nga po, bibigyan ko kayo tatlong bagay, okay, principles na makakatulong sa atin on how we can discover our calling and on how we can fulfill our calling by God's grace. So unang-una, naku, patapos na agad tayo. Ang bilis na mga 15 minutes lang yung preaching ko. Okay lang ba yan, Brother Jeff? 15 minutes lang preaching ko. Okay. So unang-una, receive a word from the Lord. Okay? Basahin natin Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. So, hindi basta-basta nilisan ni Abraham ang kanyang bayan. Naka-receive siya ng word from the Lord. Hindi niya imagination yon, hindi niya po kinopya yung kahit kanino. Wala pong taong nagsabi sa kanya. Kinausap siya ng Panginoon. So, tayo mga kapatid, we need to get a word from the Lord. And sa Old Testament, okay, usually po, ang Panginoon, pag may kakausaping mga tao, gagamit siya ng mga propeta. Okay? Yung Holy Spirit, papasok po yan temporarily dun sa mga tinawag ng Panginoon. Pero sa New Testament, we are under grace. Ang Holy Spirit nasa atin na. At ang Panginoon kumakausap sa atin direkta. Okay? God will speak to you. God will speak to us directly about your calling. Hindi natin kailangan ng iba para sabihin yung calling natin. Okay? Please be attentive, okay, sa bagay na to. God will reveal, okay, to each and every one ano yung calling natin. Unang-una po, paano niya i-reveal yon? Sa Bible. Kaya po mahalaga na binabasa natin, inaaral natin ang Bible kasi doon po unang-unang kakausap ang Panginoon kung ano yung calling natin. May mga tinatawag na general calling, general yung mga ministries like Great Commission, okay? Para sa lahat po yan. Pero may mga specific, special mission na binibigay ang Panginoon sa bawat isa. Okay? Pwede ang Panginoon kausapin ka through visions and dreams. Okay? Pwede pong ipahayag ng Panginoon. Sabihin sa'yo, sa pamamagitan ng panaginip, kung ano yung magiging gawain mo dito. Alright? So, pwede rin pong, may something sa heart mo na may nagsasalita. Okay, that's the Holy Spirit. Ito gagawin mo, ito yung magiging ka. Alright? Ganun po. Marami pong ways ang Panginoon na kausapin tayo. At ang Panginoon, pag kinausap tayo, okay, meron siyang gagamitin to confirm. Andiyan po yung mga leaders, pastors natin to confirm our calling.
mga kapatid. Tuturo ko nga po sa prophetic, no? Yung mga nasa prophetic ministry, mga prophets ay hindi sila directive, hindi sila authoritative. Kasi sa Old Testament, authoritative eh. Gato gawin mo. Gato pinapasabi ng Diyos gawin mo. Okay? Dito sa New Testament, we are under grace. Yung mga prophets nagko-confirm yan. Okay? Nagko-confirm na lang yan ng calling na binanggit na ng Panginoon sa tao na yon. Alright? So, we need to get a word from the Lord. Huwag po tayong kokopya ng basta-basta ng gawain. Ay, ang galing oh, nakita ko sa Facebook oh, galing nila oh. Magawa nga yan. No. Okay, iba-iba tayo ng pagkatawag. Huwag ka pupunta sa lugar na hindi ka pinapunta ng Panginoon. Huwag mong gagawin ng bagay na sa tingin mo kaya mo naman pero hindi pinapagawa ng Panginoon. Kaya naman natin mag-evangelize eh. Kaya naman natin pumunta sa ibang lugar. Pero ang tanong, kalooban ba ng Panginoon na pinapunta tayo doon? So we need to get a specific word from the Lord. Hindi tayo nakaka-receive kasi hindi tayo nangihingi. So we need to pray. Lord, ano yung calling ko po? Okay? We need to soak into God's presence through worship. So worship ka lang ng worship. Okay? Nung bago pa lang akong Kristiyano, okay? Kasi tumira ako ng church yun eh. So talagang napaka-on fire eh. Worship ng worship. Tapos hindi ko mapaliwanag pag nagpe-pray ako, nag-worship, may nakikita ko sarili ko. Hindi ko pa alam yung mga visions, mga ganyan. Basta nakikita ko sarili ko. And then later on, naunawaan ko. Tapos unti-unti, after 5 years, after 6 years, na-fulfilled yung mga nakita ko. Alright? So, before pandemic, siguro 2017, 2018, um, may mga, pag nanonood ako sa YouTube ng mga nagtuturo, okay? Like, then, si Holy Spirit, kinakausap ako. Darating yung time, ganyan yung gagawin mo sa online, magtuturo ka. Pero to be honest, sabihin ko sa inyo kapatid, very, mayayain ako, ayoko sa camera, ayoko marap social media, as in, hindi ako ganong tao na sa public, lalo sa social media. Pero, alam mo yun, kung dinala ako ng Panginoon sa lugar na ayoko. May mga ganun eh. Okay, out of your comfort zone, dadaling ka ng Panginoon eh. Kagaya ni Abraham. Sabi niya, umalis ka dyan sa kamag-anak mo. Okay, umalis ka dyan. Andun yung comfort zone niya eh. Okay, andun yung, pero inalis siya ng Panginoon. Dinala siya sa lugar na hindi niya alam. Dinala siya sa foreign land. Ganun din. So, mga kapatid, okay, talaga bang binigay ng Panginoon ang ministry mo, ang gawain mo? O baka nakopya lang natin yan sa iba. We have, meron mga uniqueness tayo na binigay ng Panginoon. Okay? So, pray about that. Pray, pray, pray. Then, kung maaari, fasting po natin. Ang Panginoon, tutugunin po tayo mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo maya ng Panginoon na maligaw. Okay? Kakausapin tayo ng Panginoon very clearly. Through the Bible, through visions and dreams. Ayan. At nandiyan po yung mga pastors, leaders natin para mag-confirm ng mga calling natin. Okay po ba? Next. Trust the Lord who calls you. Ngayon, na-receive mo na. Okay? Alam na po natin yung calling natin. Kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon. For example po, no, pinagpipray mo, pinag-fastingan mo, ano nga ba talaga yung calling ko, Lord? Ano po yung nais mo pagwa sa akin? Ang Panginoon, kinakausap tayo sa dreams, medyo mahirap. Medyo parang alanganin akong sundin to, Doon na yon. Kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon. Pag nakaka-receive na tayo ng mga like impression, visions and dreams, doon na po tayo dapat magtiwala sa Panginoon. Okay? Sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6 o verse 8, kay Abraham din po ito nire-refer. Dahil sa pananampalataya, okay? Because of faith, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay? Paano kaya sabi ng Panginoon, no? Mag full time mo sa ministry, alis mo yung trabaho mo. Lord, may binubuhay akong 3 anak. Okay? And nag-pray ka sa Panginoon, ano yung calling ko? Okay, gusto ko mag full time ka. Okay. So, ay mga ganong mga scenarios that happens. Nangyayari po yung mga kapatid, no? Yung kumikita ka ng 6 digits, tapos bilang sabihin sa'yo ng Panginoon, alis mo yung gusto ko mag full time ka. Lord, paano yung anak ko, Lord, mga nag-aaral? Okay? We need faith. We need faith. Okay? Sabi sa Hebrews 11:1,
Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Even though hindi natin nakita ang Panginoon, okay, mukhang walang assurance, pero because of faith, meron tayong confidence, meron tayong kalakasan. Lord, it's you, Lord. Ikaw to, Panginoon, ang nagsabi. Mukhang weird, Panginoon, ang utos mo, Lord. Pero Lord, I know that it's you. So, Lord, I will obey you. Sabi pa dito, Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Very important to, mga kapatid. Whatever we do, okay, sa ating mga callings and gifts and ministry, do it by faith. Kasi if we do, okay, if we're just doing our ministry without faith, like, kaya ko naman to kasi magaling ako sa pag-edit eh. Talent ko yung kumanta eh. Hindi natutuwa ang Panginoon. Kaya nga, nabasa ko nga lang na nakaraan, na pinipili ng Panginoon yung mga walang alam para ipahiyang may alam. Right? So sa paggawa natin sa ministry, gawin natin to na yung pananampalataya sa Diyos. Lord, I'm doing it, Lord, by faith. Lord, I cannot do it, but Lord, I can do it because of you. Lord, I need you. So sa lahat po natin ginagawa, mga kapatid, okay, sa ministry, sa calling natin, at para mas ma-embrace natin ang calling natin, kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Lagi nating isama ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Ako, patapos na ako. Hallelujah. Ito na. I am doing it today. Obey the Lord. Right? So sabi dito, Hebrews 11:4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Okay? Ngayon, na-discover mo na, nagtitiwala ka kay Lord, kaya ito yung karamihan problema sa atin, no? Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Natatakot tayo sumunod, o kaya, dinidelay natin. Delay is disobedience. Kagaya ni, sino nga ba sa Bible? Si Jonas. No, sumunod naman siya, pero na-delay nga lang. Pero ang Panginoon, hinabol pa rin siya. Hindi pa rin natuwa ang Panginoon. Pumunta ka sa lugar na to, sa Nineveh. Okay. Hindi siya pumunta sa iba, siya pumunta sa Spain, siya pumunta. Spain ba, Italy? Basta sa Europe. Okay. So, hindi natuwa ang Panginoon sa kanya. Eventually, sumunod naman siya, pero huwag natin i-delay ang Panginoon. Pag inutusan tayo ng Panginoon, gawin mo to, gawin po natin. Gawin po natin may pananampalataya at sumunod po tayo sa Panginoon. That's how we embrace our calling. Okay, mga kapatid? Yung pagsunod sa Diyos. Kahit na mahirap, kahit na maraming sabihin ang mga tao, mukhang weird ang gagawin mo, pero utos ng Lord yan eh. Okay? May mga times gano'n, mukhang weird sa maraming tao, pero utos ng Lord yan. Gawin mo, kapatid. Kahit na maraming sabihin ng tao na hindi maganda, okay, that is temporary. Ang Panginoon, okay, the Lord will honor you. Darating din yung panahon, okay, darating din yung time na magiging maayos din yan. Sa umpisa lang yan, yung mga pagsubok, persecution sa ministry. And as you obey, okay, sa Panginoon, the Lord will be with you. Maraming kasi tinatawag ang Panginoon, pero konti lang sumusunod. Sabi nga sa Bible, sa Matthew 22 verse 14, many are called but few are chosen. Ano ibig sabihin ng verse na yan? God is calling people to be part of His kingdom, but only few are responding. Marami tinatawag ang Panginoon. Pero konti lang ang mga napili. Bakit? Kasi konti lang nagre-respond. Ang Panginoon, maraming tinatawag, konti lang nagre-respond. Kagaya sa salvation, marami tinatawag ang Panginoon na maligtas. Okay, pero konti lang nagre-respond. Ganun din sa ministry, maraming Panginoon na tinatawag, okay, sa generation natin, pero konti lang ang nagre-respond. Maraming dahilan bakit hindi tayo nagre-respond. Maraming dahilan bakit hindi natin nasusunod ang Diyos. Bakit nade-delay? Okay, pwedeng sa worldly lifestyle natin, baka busy tayo sa career, sa family natin, meron tayo binubuhay ng mga anak. Maraming pong dahilan. Kaya sa kasalanan, okay, maraming pong dahilan bakit nade-delay tayo o kaya hindi natin nasusunod ang Diyos. But still, we need to obey God, mga kapatid. Because you work for the King. Ang gawain po natin dito, sa JCOB, sa SFC, kung saan man tayo nilagay ng Panginoon na church, kapatid, you are working for the King. Ang trabaho mo, okay, ay para sa hari. Sino po yon? Si Jesus Christ.
Hindi po tayo nagtatrabaho para kanino lang, sa tao or kung saan. Nagkatrabaho po tayo sa Hari ng mga hari, ang Panginoong Hesus. So we need to embrace. Na, masaya siguro yun, no? Yung magtatrabaho ka sa Malacanang, tas ano ka, parang ano ka, kahit siguro tagahugas ka na lang ng pinggan ni ano, no? Sino mang presidente natin na paborito ninyo, no? Masaya yun, no? Privilege po yun. Okay? Privilege nga na, for example, no? Tagahugas ka na lang ni Mayor. Okay? Nakikita mo si Mayor, everyday na nakakausap. Privilege po yun. Right? Eh, ito po sa atin ngayon, tinawag tayo ng hari ng mga hari. Tinawag tayo ng Panginoong Hesus at naglilingkod po tayo direkta, okay? Wala na tayong dadaanan na secretary man ni Jesus Christ. No, direkta po tayong nagsasubmit, okay? Nagtatrabaho sa Panginoong Hesus. Let's embrace it, mga kapatid. Yakapin po natin yung mga callings, ministries, gifts na binigay ng Panginoon sa atin. Kung ano man yung binigay ng Panginoon sa iyo, okay? Hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Hindi po aalisin yan. Sinabi po sa Bible na the gifts of God's Romans 11:29 ata. Sabi doon na gifts and callings are irrevocable. When you say irrevocable, hindi tinatanggal, hindi naalis. Nawawala lang yan. Mukhang nawawala. Okay? Kasi dahil natatabunan ng mga maling lifestyle natin. Pero kailangan natin gisingin, mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 8, sa mong version. 2 Timothy chapter 1 verse 6, stir up, okay? Stir up the gifts that's in you. When you say stir up, pag-apuyin mo muli, gisingin mo, yung natutulog mong calling. Kung sino man sa atin dito, no, na parang unti-unti nang tinatamad sa ministry, nawawala o nawala na. Ito yung panahon at oras para gisingin. Ito yung oras para apuyan muli ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ulitin po natin, no? We are working for the King. Ang Panginoong Hesus po, doon po tayo nagsasubmit, mga kapatid. At isa sa mga ginagawa natin is we are advancing His kingdom. Ina-advance natin, no? Pinoproclaim natin ang kingdom ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Kaya meron tayong mga ministries. Ayun po yung purpose niya, no? Kung ikaw po ay pastor, you are advancing the kingdom of God. Kung ikaw po ay propeta, you are advancing the kingdom of God. Kung ikaw ay worship leader, you are advancing the kingdom of God. Whatever ministries we have, ang purpose natin is we are advancing the kingdom of God. The kingdom of Jesus Christ dito sa mundo. Ayun po yung pinakagol. Hindi po to competition o hindi mas malago kami, mas marami kami, mas nauuna kami. No. Isa lamang po ang goal natin. Sama-sama tayo nagkakaisa. We are advancing the kingdom of Jesus Christ dito sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. At sa ministry, ito, last slide na to, no? Bilis ko, hallelujah. Patapos na tayo. Okay. Last slide na to. 1 Peter chapter 4, verse 13. Rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Napakaganda ng Bible verse ito, no? Sabi dito, we participate, okay, in the suffering of Christ. Nakikiisa tayo, no? Sa ministry sa gawain, nandiyan yung mga persecutions. Nandiyan yung paghihirap. Okay? Nandiyan yung magpupuyat ka talaga. Walang tulog, babiyahe ka ng malayo, pagod. Okay? That's part of our calling. Andiyan yung mga spiritual attacks, atake sa finances, atake sa pamilya, sa kalusugan. Okay? Because the devil doesn't want us to know our calling. Ayaw ng demonyo na malaman natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. At ayaw ng kaaway na ginagawa natin to. At ayaw ng kaaway na nagpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Kaya, ang kaaway, lagi tayong inaatake. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against, maraming against dun eh. Babasahin niyo yung Ephesians 6:12, 5 beses binanggit yung against. Ano ibig sabihin ng against sa Greek? Pros. Ibig sabihin ng pros, face to face. Which means, our spiritual battle is face to face with the devil. So sa ministry, okay, andyan yung mga face to face battles with the devil. Alright?
marami pong suffering sa tayong pagdadaanan. Kung babasahin po natin ang buhay ni Jesus Christ, pwede natin maranasan yan. Persecutions, okay, mockery, okay, temptations, nandiyan po siya. Right? Pero ang Panginoon hindi nagasala po. No? Pero andyan yung temptations. Kalaban natin. Tao, kalaban natin. Demonyo, kung sino man. Kaya minsan, family pa natin kalaban natin. So, part ng calling natin, mga kapatid. Kaya wag po tayong titigil, wag susukop. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa lilingkod sa Panginoon. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, marami pong naliligtas. Kaya marami nakakilala sa Panginoon, maraming nababago. At sinabi sa Bible verse na to ng 1 Peter chapter 4 verse 13, sabi dito, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Nako, ito na yung pinakahintay natin. Lubusan, okay? Lubos tayong matutuwa kagalakan. Hallelujah. Pag dumating ng Panginoong Hesus. Doon na maihahayag, okay? Marirevealed yung kalawalatian sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya wag po tayong titigil, wag susuko, okay? Focus lamang tayo sa finish line. Focus lamang po tayo sa minimite natin. Fight the good fight of faith, okay? At kung ano man yung gawain ng Panginoon na binigay sa atin, mag-focus tayo dyan, mga kapatid. Mag-focus ka kung tinawag ka ng Panginoon. Sabi sa Bible, kung tinawag ka magturo, magturo po. Kung tinawag ka magbigay ng mga encouraging words, mag-encourage ka. Kung tinawag ka magbigay, mag-support sa church, mag-support ka. Mag-focus tayo sa ministry na bigyan ng Panginoon at tumulong din po tayo sa ibang ministry. Okay? So, ayun po mga kapatid, that's how we embrace our calling. Conclusion lang po, no? How to embrace. First, we need to get a word from the Lord. Through prayer, through the Word of God, through visions and dreams, ipapahayag ng Panginoon kung ano yung mga callings natin, ministries or gifts. And then, pagkatiwalaan natin ng Panginoon, na narinig natin siya. Hindi natin narinig kung ano man. And then, sumunod tayo sa Panginoon. Gawin natin, i-fulfill natin. Okay? Ibigay natin yung energy natin. Ibigay natin ang buong kalakasan natin na ginagawa yung ang pinapagawa ng Panginoon. At tayong body of Christ, magtulungan po tayo. No? Magtulungan po tayo para po sa ikalalago ng bawat isa. Ayun po, hallelujah. Pag-pray ko po kayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Pag-pray ko po kayong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Pigit po kayo. Oh, God, thank you so much. We love you, God. God, I pray sa mga kapatid kong ito. Speak to them, Lord, through the Word of God, through the Bible. Kung ano man yung pagkatawag mo sa kanila, specific, special purpose mo sa life nila, role nila dito sa mundo, Panginoon, sa iyong kaharian. Speak to them, Lord. Yung mga nalilito, Lord, tanggalin mo ang kalituan sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, confirm their callings in Jesus' mighty name. Gamitin mo, Lord God, ang kanilang mga leaders, pastors, mentors to confirm their calling, their ministries and gifts in Jesus' name. At Lord God, dalin mo sila sa mga green pastures, Lord God, kung saan mas mag-grow sila, ma-develop, ma-exercise nila ang mga gifts nila, Panginoon. In Jesus' mighty name. Lord God, we ask your Holy Spirit to stir up our spirit, to put flame on our gifts, Lord God. Yung mga natutulog na mga ministries namin, Panginoon, ay gumising, mag-apoy muli sa pangalan ni Jesus. At Lord God, gamitin mong in generation na ito to advance the kingdom of God. Use us, Lord God, to preach the gospel and to make disciples. Use us, Panginoon Diyos, na ipakilala ka, iproclaim ka sa buong mundo. In Jesus' name, bless mo yung mga kapatid kong ito, Panginoon. Palakasin mo at Lord, magkakaisa kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, God. Hindi nasasayang ang pagpapagal namin sa iyo, Panginoon. At Lord God, palakasin mo, patatagin mo ang bawat isa sa mga persecutions, spiritual attacks, kung ano man yung mga kahirapan, pagsubok na yung pagdadaanan, Lord God, as we go along to our journey, Panginoon. At Lord God, thank you so much. Purihin ka, sambahin ka, dakalain ka. We need your grace, Lord God. Your grace alone, Lord God.
Thank you, God. We trust you. We believe in you, Panginoon. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sa Espiritu mo lang, Panginoon, makakayanan namin to. Thank you, God. We love you. We praise you. At Lord God, kung sino man sa kanila mayroong karamdaman, mga sakit, gagaling sila in the name of Jesus Christ. I speak your healing power, Jesus, sa kanilang mga physical bodies in Jesus' name. Kung sino man sa kanila, Lord God, ang nalulungkot, Lord God, very anxious, Panginoon, talagang worry na worry, alalang-alala, Panginoon. Sa oras na ito, God, give them peace right now in Jesus' name. Hallelujah. There will be peace in your heart, kapatid, sa pangalan ni Jesus. In your mind, there will be peace in Jesus' mighty name. Thank you so much, Panginoon. Bless all of them, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palayan kayo ng Amen. Thank Panginoon, you, mga Pastor Rodney. kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa buwan.